ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Vice President Sara Duterte, opisyal nang bideklara nga mudagan pagka-presidente sa Pilipinas sa 2028. Magsuon nga 3 anyos ug 7 ka bulan, gigulgulan patay sa ilang kaugalingong inahan. 20 ka magbanay, apektado human na sunog ang 7 ka balay sa Cotabato City. Kapin libo ka mga pulis ipakatag sa 27 ka moske sa Davao City sa pagsugod sa Ramadan ugma. 55 anyos nga rider ug 11 anyos nga lalaking apo patay human na tumba tungod sa bangga ug nalatayan sa truck. Og iro nga giguyod sa nagdagan nga bao-bao, nakuhaan og video, tag-iya sa iro, gipatawag sa kapulisan. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Lapas duha ka tuig una ang 2028 presidential elections, opisyal na nga gianunsyo ni Vice President Sara Duterte ang iyang planong pagdagan pagka-presidente. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil? Sara, gikalipay sa mga Davaoenyo ang maong anunsyo ni Vice President Sara Duterte. Samtang una pa man siya mibutyag sa intensyon sa pagdagan sa 2028 presidential election, doon na siya mga butang ang ipangayo ug pasaylo sa katawhang Pilipino ingon man magibutyag ng mga kabalaka. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Kini ang opisyal nga anunsyo ni Vice President Sara Duterte Miyerkules sa buntag sa usa ka press briefing sa Office of the Vice President sa Kauluhan. Mudagan siya pagka-presidente sa 2028 presidential elections. Sa unang parte sa iyang pahayag, gibutyag ni VP Sara nga niabot siya og 47 years aron iyang masabtan nga ang iyang kinabuhi dili lang para kaniya ug dili sama sa uban. Wala siya ipanganak nga magukod sa kalipay. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Giusa-usa ni VP Sara ang iyang buot ipangayo ug pasaylo ngadto sa mga Pilipino. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Lakip sa ipangayo ug pasaylo sa bise ang parayong pagtaas sa presyo sa palaliton, ubos nga kita, walay tinuod nga seguridad ug kakulangon sa epektibong healthcare system. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang maong anunsyo ni VP Sara gikalipay sa mga Davaoenyo. Of course, gusto gid nako si BP gud ang atong president.
Actually, deserve yun kayo. Kay actually, diri sa Davao, ato naman yung na patunayan na naayod siya na-achieve and then maayod po siya namuno. Okay kaayo. Nga siya mudagan. Para masolve na ang problema sa nasod. ug uban pang taga Mindanao. Happy ko, nabot ko sa iya. 100% nga mabot ko sa iya nga madagan siya pagka-president. Gipaabot sab ni Davao City 3rd District Congressman Isidro Ungab ang iyang tibuok suporta sa plano sa bise nga mudagan pagka-presidente. Wala na matud pa'y question nga ang bise ang pinakakusog ug pinaka-capable nga leader nga mugiya sa atong nasod karong kritikal nga panahon. Sa iyang napamatud ang track record sa panggobyerno, lig-on nga liderato o concern sa katawhang Pilipino. Salig si Congressman Ungab nga magdala si VP Sara og tinuuray nga paglambo og results-oriented governance nga makapalambo sa matag sektor sa katilingban. Sara, dahang ipangayoan og komento ang Malacañang labot sa gibutyag nga intensyon ni VP Sara sa pagdagan sa 2028 presidential elections. Good luck lamang ang gitubag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Tabi lang mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Duha ka magsuon nga 3 anyos ug 7 ka bulan nga baby ang patay human gigulgulan sa mismong inahan niini sa Nabunturan, Davao de Oro. Ang detalye sa report ni John D. Esteban. Usa ka mangilingig nga krimen ang nahitabo alas 6 sa buntag adlaw Martes, February 17 sa Purok 5, Barangay Magsaysay, Nabunturan, Davao de Oro. Patay ang magigsuong 3 anyos nga lalaki ug 7 pa lang kabulan nga batang babae. Wa damha nga dinhi sulod sa kwarto sa ilahang balay, mamatay ang mga bata. Ang nakapait pa ang suspect mismong ang inahan sa mga biktima. Sa investigasyon sa kapulisan, nakita na lamang sa lolo sa mga bata o ang amahan sa suspect nga nagkadugo o nagbuyod ang tulo sa kwarto. Nakahiagom og samad sa liog ang mga bata, human gigulgulan sa inahan. Samtang ang inahan, giduslak ang kaugalingon human sa krimen. Nakitaan no sa usa ka lolo ang iyahang anak ug ang iyahang duha ka apo nga nagbuyod na dito sulod sa ilang kwarto. Tungod sa panghitabo, iyahang hakwat no ang iyahang anak katong inahan sa duha ka bata kay buhi pa man og nangutana kini nga kinsa may nagbuhat ni ini sa inyuha o ikaw ba ang nagbuhat ni ini. So pwede man siya ka istorya kay naapod siya samad no dinunggaban dinhi sa iyahang liog. So mao to nga ningtando na lang siya. Naglalis matud pa ang suspect ug ang amahan sa mga bata una ang krimen. Kay nilakaw man ang amahan sa mga bata anang gabi una maning biyahe na kay biyahidor man ang amahan. So mauna to ang hinungdan no nga nag-away sila and then found out na pagkabuntag nga mauna to ang nahitabo. Akong anak kursoso ako yung pagkutaan ng sekreto na nag-away mo na. So wala man pa nagbili mo ganito ko kwarta mga pinansyal niya nag-grocery ganito. Sa istorya pa pag-abot sa hospital. Ingon siya nga, hindi pangutana nila kay na may close niya nga igagaw. Anong nabuhat man to nimo atiin? Ingon siya nga, kinsa mo yun nagpatay dyan, kuan, bibi, ako. Anong ipatay man nimo? Kaya anak po siya nga, sabi ng problema, anak siya, kanang akong kaproblemahan, nga wala ko gatas, anak siya, kay gatas akong ginay bukaon ako mga bata, wala ko kasabot, mautong gipatay na po ang mga anak. Ano magsabay ni tanan, anak siya. Ang inahan nga suspect anaa pa sa ospital, kinsa nagapaayo na, human maoperahan. Apan dili na matud pa mupasaka og kaso ang amahan sa mga bata nga kapuyo sa suspect. Posible nga kaso nga ipasaka kaniya no. 2 counts parricide, but as to the updates no karong adlaw ang ato ang investigator nag-prepare na og affidavit of non-interestedness ang amahan sa mga bata. Di na siya mo file og kaso. Nagparayon pa ang investigasyon sa otoridad sa hitabo. Ginasulayan pang makuhaan og pahayag ang suspect. Kauban si Bebot Kahis sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao.
Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Viral karon sa social media ang usa ka iro nga gihigot sa usa ka bao-bao nga daw giguyod samtang nagdagan. Kapulisan paspas nga gisuta ang tag-iya sa iro o gipatawag. Pagpasabot sa tag-iya nga wala daw gituyo ang nahitabo. Ani ang report ni Cyril Chavez. Paspas nga gadagan, tungod nakatali ang liog ni Ine sa nagdagan nga bao-bao sa National Highway. Ingon ane ang kahimtang sa usa ka iro. Diyang na videohan sa usa ka netizen sa crossing Dayawan sa lungsod sa Villanueva, Misamis Oriental adlong Martes. Ang video daling mi viral sa social media ug miani og negatibong reaksyon. Wala na nagpa-interview ang uploader sa video. Ang Villanueva PNP ug Cagayan de Oro City Animal Welfare Society Incorporated gilayong giimbestigahan ang insidente. Nasubay sa otoridad ang tag-iya sa mong iro ug ipatawag sa police station. Pagpasabot sa tag-iya sa iro nga banay rasab sa driver sa bao-bao nga wala gituyo ang hitabo. Wala kuno mabantayan nga nakatali pa ang iro sa sakyanan. Human nga gisugo ang anak nga tanggalon ang pagkahikot ni Ine sa bao-bao, una sila milarga. Gilayon sab daw silang mihunong diyang nasita sa ubang driver nga nakakita sa panghitabo. Ang katong ila ang iro sir is always gid daw kuno to nila ginahikot sa bao-bao, especially pag gabi kay tungod nga na-try na kuno nila nga protection sa kawatan sir, kay na-try na kuno nila nga nakuhaan og pisa ang ilaang bao-bao. Matod sa Cagayan de Oro Animal Welfare Society Incorporated, usa ka animal advocate, nga ila gayong gisuta ang kahimtang sa mong iro. Nasuta sa veterinarian nga maayo ang panlawas sa iro. Gawas lang sa mga samad sa tiil ni Ine nga angay tambalan. So ang iro among dala sa clinic, so gipa-check, so naami mga medical records, so wala ra pud siya kuan, nalay gamay lang nga gasgas sa iyang tiil. Gibalik ra sabang iro sa kustodiya sa iyang mga amo. Human nga mipasalig nga dili na masubli pa ang hitabo. Wala ra sab sila gipasakaan og kaso. Atuag yung hatagan og importansya og bili ang ato ang mga ato ang mga hayop, ang atong mga pets, kay dako man pud ni sila og ikatabang. Be a responsible pet owner, dili kinato pasagdan atong iro kay og ang atong mga pets kay lahi na gid karon nga panahon, protected na gid sila sa halo. Cyril Chavez, One Mindanao. Ulanon ang dakumbahin sa Mindanao dala sa easterlies. Walay low pressure area o bagyo sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sumala sa pag-asa, ang bugnaw nga amihan ang makaapekto sa Luzon, samtang ang init nga easterlies ang magpaulan sa Visayas ug Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dakumbahin sa Mindanao ang ulanon ilabi na sa Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Barm ug Soc-Sargent. Dunay mga kusog nga pag-ulan nga posibleng magresulta sa pagbaha o landslide. Busa mahimong alerto kanunay, mga kapuso. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Gipaambit sa Archdiocese of Davao ang kamahinungdanon sa Miyerkules sa Badlis o Ash Wednesday. Agig pagsugod sa panahon sa Kwaresma karong adlaw. Gani dagsa ang mga Davaoenyong Katoliko nga nagpabadlis sa San Pedro Cathedral sa Davao City. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Gipangunahan ni Davao City Archbishop Most Reverend Romulo Valles ang usa sa 5 ka mga santos nga misa sa San Pedro Cathedral sa Davao City karong Miyerkules sa Badlis. Ang maong panahon mao gimailhan sa pagsugod sa sagradong panahon sa Kwaresma. Ang 40 ka adlaw nga panahon sa pag-ampo, almsgiving ug pagpuasa. Usay preparahan so that we can one more time this year we can with like the gospel with inner hearts, why not sa externals, but with spirits, with kalag, with hearts prepared to see one more time the grace of the cross, Good Friday. Pinaagi sa pagbadlis og krus sa agtang, ginapahinumdum sa katawhan nga nagikan kita sa abo ug mubalik gihapon sa abo.
Nagasimbolo kini sa mortality ug ang pagbalik ngadto sa Ginoo. Ginapahinomdom niini nga ang panahon sa mga tao sa yuta kay lumalabay lamang ug kinahanglang manimuyo matag adlaw nga sumala sa kabubuton sa Ginoo. Ngayon mo si Jesus, bantayan mo. Uy, kay panahon niya, grabe po. Grabe. Ang almsgiving, fasting, and praying. Pero, example, karoon niya, kung mag-agpo mo, ayaw makita, tago mo. Kung mag-fasting mo, ayaw pa gutom kayo ng mga naon. Ayaw makita. Lakip sa mga aktibidad sa San Pedro Cathedral karong Kwaresma, ang Way of the Cross, Open Lantern Recollection o kumpisalan sa Cathedral. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1. Mindanao. Agig pagpangandam sa pagsugod sa balaang bulan sa Ramadan ugma. Gipaabot sab sa Darul Iftar Region 11 ang pagpangandam o pangandaman sa mga kaigsuonang Muslim. Dili lamang ang pagpuasa apan ang pag-usab sa pamatasan kanay subay sa mga gitudlo sa balaang Quran. Atong ibalik si Argil Relator. Gipangunahan ni Darul Iftar Region 11 President Sheikh Muhammad Yusuf Pasigan kauban ang key institutions, stakeholders ug mga inilang Muslim leaders sa Davao City ang gipahigayon nga moon sighting activity sa Barangay Langob, Davao City, Martes sa hapon. Gipakita sa maong panagtapok ang panaghiusa o kooperasyon sa religious leaders, government agencies o international partners aron masiguro ang sakto o authentic na pag-obserba sa Ramadan. Apan wala nakita ang crescent moon. Busa, opisyal nga magsugod ang Ramadan Fasting 2026 sa February 19 adlang Huwebes. Sa pagsugod sa balaang bulan sa Ramadan, dunay ipahigayon nga special prayer nga gitawag nga Tarawih. Meron kaming prayer ng iba sa 5 times a day, yung sinasabing Tarawih. Ang Tarawih na yan ay kung makatapos ang Maghrib o Isha, after that, yung sinasabing Tarawih yan. Special po yan, dasal namin sa Ramadan lang. Labing importante matud pa ang pagpangandam dili lamang sa pagpuasa, apan lakip ang pag-usab sa pamatasan nga naisubay sa balaang Quran. Tradition ng aming Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makasangayon dyan. Ang ibig sabihin, yung mga ugali po namin na labag sa kagustuhan po ng Allah ay iaalis namin, papalitan po namin sa mas mabunsing ugali, pakitutungo sa mga tao. Aron masiguro ang hapsay ug malinawon nga pag-obserba, sobra 1,400 sab ka mga pulis ang i-deploy sa Davao City Police Office ngadto sa 27 ka mga moske sa syudad sa tibuok panahon sa Ramadan. February 19, ma'am, to March 20. So daily basis na siya, ma'am. 27 ka moske. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1. Mindanao. Gibana-banaang anaa sa 20 ka magbanay ang apektado. Humana sunog ang pipila ka kabalayan sa Cotabato City. Gidagkutang kandila gumikan sa walay kuryente. Posibleng tinubdan sa sunog sumala sa BFP. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gilamoy sa dakong kalayo ang pipila ka kabalayan nga anaa sa gibana-bana ang kapin 1,000 square meters nga luna sa Purok 1 Barangay Rosary Heights 9, Cotabato City, pasado alas 10 Martes sa gabi. Gumikan kay sagad gama sa light materials ang mga kabalayan, paspas mikanit ang kalayo. Hinoon, napakgang rakini human ang halos usa ka oras. Wala hinoy na angol sa hitabo. Sa tala sa BFP Cotabato City, anaa sa 7 ka kabalayan ang nasunog kung diin tulo ni ini mga boarding house. Gibana-bana ang 20 ka magbanay ang apektado nga gitagad na sa LGU. Matud sa BFP, gidagkutang kandila ang inisyal nga tinubdan sa sunog sanglit walay kuryente sa lugar niadtong tungura. Lumalabas na posibleng naiwang kandila ang naging dahilan ng sunog sa naturang lugar. Gawa nga ng alas 12 pa lang ng tanghali kahapon sa lungsod ng Cotabato ay wala na kuryente
dahil sa nga pagkasira ng kawad ng kuryente ng National Grid Corporation of the Philippines. Diyan naman ito sa may Pikit North, Cotabato. Ginasuta pa ang kinatabukang danyo sa insidente. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Usa ka babae ang gipusil patay sa Initaw, Misamis Oriental, samtang duol sa nahitabuan sa biktima. Napalgan sab ang menor de edad nga babae nga gituhang kauban sa namatay. Ani ang report. Patay na dihang naabtan sa kapulisan sa Initaw. Kining usa ka babae nga dili pa masuta ang pangidaron sa barangay Tubigan, Initaw, Misamis Oriental, Lunes sa buntag. Aduna kini samad pinusilan sa ulo nga bahin, hinungdan sa kamatayon sa biktima. Samtang sa unahan sa nahimutangan sa biktima, laing minor de edad nga babae ang gitabang sa otoridad nga nangayo og tabang. Aduna kini samad pinusilan sa iyang liog, hinungdan nga daling gidala sa balay Tambalanan. Sa investigasyon sa PNP, nasuta nga pasado alas 5 sa buntag, adunay nadungog nga buto sa pusil ang mga residente nga naaduol sa lugar. Nagtuo ang atong kapulis na usa lamang kini ka insidente, kauban sila. And ang kining iyang kauban nga katong naigo sa liog nga bahin, nakadagan kini siya og aron pagpangayog assistance pod sa nearby nga area. Daling gidala sa Northern Mindanao Medical Center ang maong minor de edad nga biktima ug gipaubos sa operasyon. Samtang na-recover sa kapulisan sa crime scene ang duha ka mga basiyo sa gituoang 9mm nga pistola. Sa karon, wala pa maila ang namatay nga babae. Busa nanawagan ang PNP sa mga nawad-an og kabanay nga makig-alayon sa pinakaduol nga police station. Karon padayon ang investigasyon sa atong kapulisan sa motibo no sa maong insidente. Kaning duha ka biktima, they are not resident of that place but they are from Cagayan de Oro, but that is subject pa sa ato ang verification. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nailhan na sa kapulisan ang babae nga gipusil patay sa Initaw, Misamis Oriental ni adtong Lunes. Samtang kauban niining menor de edad nga babae nga samdan anaa pa sa balay Tambalanan. Sumala pa sa Initaw Municipal Police Station nga ang biktima usa ka 31 anyos nga residente sa Hasaan, Misamis Oriental. Ulahi matud pa nga nakita ang maong babae una mag-alas 6 sa gabi ni adtong Domingo, Pebrero 15, nga misakay sa usa ka SUV ug nakit-an na lang pagka-Lunes sa buntag sa Barangay Tubigan sa Initaw, Misamis Oriental, uban ang laing menor de edad nga babae nga samdan. Kainumduman nga dadala pa sa ospital ang usa ka menor de edad nga kauban sa namatay nga biktima, human sab kini nakaangkon og samad pinusilan sa iyang liog nga padayon pang ginatambalan. Dugang sa kapulisan nga duna na sila ginatutukan nga duha ka persons of interest sa krimen. Usa ka 55 anyos nga lalaking rider ug iyang 11 anyos nga lalaking apo ang patay human nabanggaan og trailer truck ang ilang motorsiklo sa Cagayan de Oro City. Ani ang dugang detalye. Nagbuyod sa dalan ug wala na kinabuhi pa nga naabtan sa mga rescue team. Kining duha ka mga individual nga sakay sa usa ka motor nga nalambigit sa disgrasya sa Lower Zone 8, Barangay Bulwa sa Cagayan de Oro City adlong Martes. Gani ang rider nabilin pa sa iyang motor nga nagkadugo. Sumala sa traffic investigator nga ang mga biktima, ang rider nga edad 55 anyos ug 11 anyos nga lalaking apo nga iyang angkas. Gikan sila og upol pag-abot diya sa intersection sa Bulwa, ni minor ang katlong miyo kay intersection man, ang nabantayan sa backride kalit lang na ay nibangga sa iyang likod nga usa ka motor. Pagkabangga ang katong motor nga nakabangga didto ni paingon sa pikas dalan. Maupod na tunong pod nga naay truck trailer nga nagpadulong, dito sila ni pasok sa trailer ug nalatayan sa ligid. Atol sa hitabo, dead on the spot ang duha ka mga biktima. Swerte na lang nga wala nalakip pagkatumba ang ilang nabanggaan nga magtiayon ug nakalingkawas sa disgrasya. Sa karon nakakustodiya pa sa Traffic Enforcement Unit ang driver sa trailer truck. Kung mahimo inig-abot sa intersection mo minor ta, nga kining mga bata pod nga dili kaabot sa putris, kung mahimo bawal gina siya. Dayon kung mahimo mag-helmet. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Gikalingawan ang usa ka bana tungod sa regalo niini sa iyang asawa ni adtong Valentine's Day.
Wa panahuman ang Valentine's Day fever kay sa Tacloban City. Napuno sa hagak-hak ang balay ni Hughes Cooper Caroline dihang miabot ang iyang Daddy Roger sa kusina aron ihatag ang makalingaw nga regalo niini sa iyang Mommy Christina alang sa Valentine's Day. Ang regalo manggod daw ni Daddy Roger, usa ka bouquet sa flowers, chocolates ug Shrek nga stuffed toy. Sweet daw apan ang gikalingawan matud pa ni Mommy Christina kay kanawong manggod daw ni Daddy Roger si Shrek. Sumala ni Caroline, komedyante gyud daw daan si Daddy Roger, maong kanunay sadya ang ambiance sa ilang balay. Ikaw kapuso, unsa ang makalingaw nga regalo nga imong nadawat ni atong Valentine's Day? I-hashtag YouScoop na kana. Nagkainit na ang mga eksena sa mga programa sa Encantadia Chronicles Sangre ug Never Say Die sa GMA Prime karong gabi. Wa nay gihulat pa si Armea played by Isabel Ortega ug atubangon na niini ang iyang ginadudahan. At ang ikana sa Encantadia Chronicles Sangre 8:05 PM pagkahuman sa 24 oras. Samtang nasayop na o ginasaligan si Joey played by Jillian Ward ug kinahanglan na niyang maminaw kang Andrew nga gibidahan ni David Licauco. At ang isa Never Say Die pagkahuman sa Encantadia Chronicles Sangre 8:55 PM sa GMA Prime. Opisyal nang giablihan ang Musikahan Festival 2026 sa syudad sa Tagum sa Davao del Norte. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, gianunsyo sa City Government of Tagum ang formal nga pagsugod sa tinuig nga aktibidad. Ang Musikahan Festival usa ka engranding aktibidad sa syudad. Diin magkatigom ang musicians sa nagkariyang bahin sa Mindanao pinaagi sa pagpaambit sa musika ug kultura. Ang maong aktibidad usa ka kasaulugan sa kalingawan, pagpasidungog sa kultura ug lokal nga musika. Tinguhan niini ang mapalig-on ang panagiusa sa komunidad ug mahatagan og kahigayunan ang mga lokal nga talento nga mas mailhan ug masuportahan. Nagpabiling suliran sa Digo City sa Davao del Sur ang kakulangon sa mga street lights. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, giangkon sa lokal nga kagamhanan sa Digo City nga ginapaningkamutan nilang mapunuan ang kakulang sa mga street lights sa syudad. Sumala sa Public Assistance and Complaints Desk sa Digo City, ubay-ubay ka mga reklamo o sumbong ang ilang nadawat sa kakulang sa mga street lights. Ilabi na nga posible kining mahimong hinungdan sa mga aksidente sa kadalanan panahon sa kagabhion. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.